Binaril yung asawa niyo po? Hmm. At ano po yung ano, saan po binaril? Sa ulo, sa katawan? Madami po. Ga- paano niyo po tinatatagan yung buhay niyo? Basta po inaalala ko na lang lagi ang mga anak ko. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kabayan. Ayan po for today's vlog ay meron po tayong tutulungan dito sa Barangay Putol, Balayan, Batangas po mga kabayan. So alamin po natin ang kwento ng buhay po nila dito, nila ate. So maraming salamat po sa Ate Bibit, sa presidente po ng BSW ng Barangay Putol na nagturo po sa pamilya na to na para matulungan po natin. Siyempre po sa mga namumuno po ng barangay, kay Konsehal Ode, sa lahat po ng konsehal at siyempre po kay Kapitan Romeo Alday. Yan, Kap. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan. So, papasok po tayo dito at alamin po natin yung kwento ng buhay po nila. Yan. Tao po. Ay, ate, pwede pong papasok? Sige po. Dito lang po kayo. So, andito na po tayo ngayon sa bahay po nila ate. Ano po yung pangalan niya po? Ate o Nay? Ilang taon na po kaya? 46 po. 46. Kila ate po. Ano po yung pangalan niya? Annabel po. Yan po, si Ate Annabel. So, dito po sila nakatira sa Barangay Putol, Balayan, Batangas po. Ayan. Kamusta naman po kayo dito, Ate Annabel? Okay naman po, nakakaraas. Dito sa inyo. Ano po ba yung pinapagkaabalahan niyo dito? Yung pinapagkakitaan niyo po? Namamasukan po ako doon sa may bahay ko. Saan po? Saan po kayo namasukan? Sa may... Yung bago po lumusong ng ano. Nang Dubai na namamasukan po kayo ng trabaho. So, ano po ba yung... Nasaan po ba yung asawa niyo? Patay na po. Patay na po yung asawa niyo? Wala na po ang nangyari sa asawa niyo? Binaril po yan. Hindi yan po sa may labas ng bahay. Binaril yung asawa niyo po? Hmm. At ano po yung ano pong dahilan? Bakit? Napaano po yata yung sa bisyo. Sa bisyo po, yung pinagbabawal na gamot, ganun? Kailan lang po nabaril yung Tagal na po, bali po 2013. 2013 po? Bali, hindi pa ata nakaupo si, Hindi pa. hindi pa si Pangulong Duterte. 2018 po Hindi pa naka si Pangulong Duterte nun. So, paano po yun, Ate Annabel, yung nangyari sa asawa niyo? Yung ginawa niyo nun, nung pangyayari na yun? Kinaya ko po para sa mga. Para po sa mga anak ko. Pinilit ko po trabaho para po mabuhay pa sila. Bali, ilang years na rin po yung nangyari po, Ano na po yan? Siyam. Yata. Siyam na taon siya. Kinder po ako yan. Grade 9 na. Maliliit pa mga anak niya eh. Bali, tinagawid niyo po yung anak niyo, mga anak niyo po. Opo. Inayak po yan. Baka po. Iyok nga po mag-abroad gawa nung maiiwan ko sila. Ay, ano po yung magkano po yung sahod niyo dun sa pinapasukan niyo po? 5K po. 5,000. Pinapagkasya niyo lang po yun sa loob ng isang buwan. Ano po, wala po, may yung mga anak niyo po ay nag-aaral po lahat? Opo. Dalawa pong senior high. Isa pong grade 9. Ano niyo po pinapagkasya yung sahod niyo sa loob ng isang buwan? Lalo na po ngayon, mahal po ang mga bilihin. Kaya budget ko na po yung mga pamapamasahin nila para po hindi sila mapapa-absent. Tapos yung matitira po, kung may matitira, makakapagbayad ng kuryente, tubig. Tapos yung pagkain, inauutangan naman po ng bigas. Bali yung sa bigas, yung sahod niyo lang po binibigay. Wala po ba kayong wala po bang, hindi po ba nalaman yung kung sino po yung pumatay sa asawa niyo? Hindi na po. Gawa po natakot na din ako.
Nasaan po kayo? Nandito kayo mismo sa... Kami pong tatlong magkakasama. Yung dalawa ko pong anak yung natulog sa kanyang lola. Diyan po mismo sa labas ng bahay. Pinasok po kami. Ilan pong tao ang pumunta? Bali po tatlo. Mga nakaano po sila, mga naka... Nakasombrero si nag-iilaw dahil yan po ang switch malayo sa Hmm. sa higaan namin din. Eh yung pag ano po nila ng pinto, pag bangon ko, tao na, hindi ko na po nabuhay ang ilaw. Pumasok talaga. Buti po hindi po kayo dinamay ano. Hindi naman po ako, tinabi lang po ako. Tapos sabi sa akin, pulis daw po sila. O di, para naman yung lagay yung loob ko na kukahanin lang. Tapos paglabas ko, Yun na po ang nangyari. Ano po yung pangyayari na yun? Talagang nakita niyo kung paano na ano po yung asawa niyo. opo, di lang po Nangaalis lang sa makalabas ng bahay. Diyan lang po. Nilabas na, kinuha po siya sa higa, tapos inilabas. Ang pagkalabas mo, pinapatuwa na ako ng maraming beses. Maraming beses po. Saan po binari? Sa ulo? Sa katawan? Madami po. Ano nga po yung, hindi na nga po maitikit yung mata niya kasi po. Bukas na yung tapos labas yung utak. Grabe naman. Hindi na po naawa na meron pong maiiwan na mga bata na pamilya. Ayun po ano. Hindi naman na kung saan usapin lang po na ano. Po, hindi po kasi siya nagsasabi ano sa akin. Ibig sabihin, nagsisikret po yung asawa niya sa iyo. Mga po nung, siyempre nagagalit po ako gawa ng alam ko po dito maraming mga may bisyo-bisyo. Pero alam niyo po na gamay gano'n na po yung asawa niyo. Opo, kaya nga po siguro hindi niya sinabi sa akin na may problema na siyang gano'n. Ilan po pa ang anak niyo? Annabelle po ano? Tatlo po, puro lalaki. Puro lalaki. So, yung mga anak niyo po, hindi naman po sila nag ano ng... Hindi naman po, Opo, sir, nakikinig kababait naman ng po. mga anak niya. Kasi sipag mag-aral. Kahit paano nakikinig sa Talagang akin. buwan. Oo. Saka matatalino pati. Nakita ko kasi yung ano niyo po, mga middle ng mga anak niyo. Mga talino yung anak niyo. Kaya marunong din po. Ano po yun? Anong year na po yung isa? Magka-college na po ba yung isa? Susunod na taon po. Hindi ko nga po alam kung paano. Ano po yung pagka-college nila? Wala na po. Try po kung kaya. Kung hindi, di-stop po muna. Ano po ba yung pangarap ng mga anak nyo? Makatapos po siyempre. Ano, wala ba silang binabanggit na nanay gusto ko maging abogado o maging teacher? Kasi ano isa, gawa ng pinagpipilian niya pa po kung magti-teacher siya o sa mga bangko-bangko, gawa siya o ABN. Kung gusto niya mag accounting, business management, yun mga Sabi ko, hindi ko alam, sabi niya gusto kulay, sabi ko naman yung alam. Ayaw mo lang palis. Nung isa, ano ang pangarap nun, hindi ko lang alam kung kakayanin. Kasi ito, Ate Annabelle, nakakalungkot po sa nangyari sa buhay po ng pamilya po nila. Dahil yung asawa po niya ay ganun po ang nangyari. So siya na lang po ang nagtumataguyod po sa kanyang mga anak. Paano niyo po nakakayanan po sa araw-araw at Annabelle yung ganung sitwasyon? Siyempre, araw-araw kayo nag-iisip, may pagkain. Dadasal na lang. Araw-araw po. So yun po yung number 1 na kahit anumang problema natin ay huwag kalimutan laging magdasal. Wala naman tayong ibang malapitan kundi sa taas lang po. Wala din naman pong tutulong sa aking pamilya ko dahil mahirap din po. Isa nga po namatay pa ang kapatid kong nasa abroad kasunod pa. Kailan mo ka mamatay laan? Sunod-sunod po nangyari sa inyo? Pagka 40 days na kapatid ko, sa mula na. Ito din lang buwang ita. Bali, July yung kapatid ko, ang nanay ko
bali magkasunod yung kapatid mo at yung nanay niyo po. Yata, basta po 40 days niya. Yung kapatid mo namatay ang iyong ina. Mhm. Sakto din pagka 40 days ng nanay niyo po. Bali po yata na ilan ang araw pagka birthday po. Hmm. Grabe naman po ang pangyayari sa kanilang buhay. Tibay-tibay ka rin. Gaano po kayo katatag sa buhay po Ate Nabil ngayon? Gaano po gaano niyo? Katagan yung buhay niyo po. Basta po inaalala ko na lang lagi ang mga anak ko. Mga anak niya lang po kayo nang iniisip niyo palagi. Opo. Ito na nga po naisip ang mag-asawa. Para po sa kanila. Ay layo ko na magkamali. Pagsisihan ko pag balang araw na sila'y napabayaan ko. Tama yun. Tama na yun. Grabe po ano. Kaya ang hirap po ng sitwasyon ni Ate Annabel. Kahit ngayon may katuwang inahihirapan pa rin. Baka yung walang katuwang. Si mas mahirap kapag may kasama. Baka makasaktan din lang sa'yo. So, bali, matagal-tagal na rin po kayong 46, bali 30 plus lang po kayo nung nangyari yun. Ano? Hindi mo matakan. Tapos sabihan na naman. Hindi niyo na po maisipan nag-asawa noon nung pangyayari. Bali po, Annabel, na tingnan ko po yung bahay nyo. May ano po nasira-sira na po yung bahay nyo. Ano? Hindi nga po maikaw. Bali, tulo na po. Hindi po nakukuha. Tulo na po yan to lahat ng bahay nyo kasi yung mga trapal na po ano. Pagka nga ho, basang-basa din sa loob. Pag minsan po ba, Tinabil, ano pag yung walang-wala, ano pong nakakain nyo dito? Nakaka-discard naman po ito. Paano? Oo. May mga kamote naman po ano siya. Kamuti, yun na pang ano yun. Ayan. So, tatagan nyo lang po, Tinabil, sa inyong buhay. Ano? Walang araw, malay mo, yung mga anak nyo po na mapili po kami sa mga anak nyo na maging scholar po namin. Ano? Yan po mga kababayan, sa lahat pong gustong tumulong po, any amount po na gustong tumulong po sa pamilya po ni Ate Annabel, mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Mastering Green Channel po. At any amount po dahil kung pagsama-samahin po natin yan at malaking tulong na po yan para sa kanila po. Asan po yung anak niya? May anak po kayong kasama dito po yung mga anak po ni Ate Annabel. Ano ang pangalan mo? Aaron pa. Aaron, ikaw? Friends po. Aaron at saka Sharon. Saan yung isa? Nasa school. Nasa school pa. Ikaw na yung anong grade mo na ngayon? Grade 11 po. Grade 11. Ikaw? Grade 9 po. So, bali, next year ay ano ka na? Grade 12. Papa. Bali, magka-college na rin. Ano? Bali, 1 taon lang po ang pagitan nila. Dapat po magkasunod. Kasunod. May batang pumasok. Ayan. So, ito po yung mga anak ni Ate Annabel. At sana po ay matulungan po natin sila, lalo na po sa pag-aaral po ng mga bata. Ayan. At sana po may maraming tumulong po sa kanila para mapaayos din natin yung bubong po ng bahay po nila mga kababayan. Para kahit pa paano ay maging maayos yung kalagayan nila. Ayan. Sana matulungan po natin yung pamilya nila. Gusto mong maging Paglaki yung pag nasa edad ka na. college ka na? Maging police pa. Gusto niya maging pulis. Ikaw, anong iyong gustong kuhanin kurso? Engineering po. Aba, maganda. Engineering at police. Ang tataas po ng pangarap nila. Sana'y matupad. Tsaga lang sa buhay. Ano lang yan. Malay nyo. Yung kuya nyo mapili naming maging scholar o malay nyo kayong tatlo. May gusto magpaaral sa yung tatlo. Basta mag-aaral lang kayo mabuti at magdasal lang palagi. Yun po yung anak po ni Ate Annabel. Ay, sana po matulungan po natin. So Ate Annabel ay mayroon po kaming kunting tulong para sa inyo. Po ay grocery. Pagpasensyahan nyo na po ito. At shout out nga po pala sa nagbigay pong tulong kay Ma'am. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Chuna Guzman. So siya po yung nag-sponsor po ng pang grocery po, pang bigay tulong po sa mga kabayan. Maraming salamat po ma'am sa inyong tulong at siyempre kay Ma'am Henrietta Solidad at sa ating kababayan po at kay Tito
kay Mr. Bini Sinang California, maraming salamat po sir. At sa lahat po ng mga sponsor po natin na nagbibigay tulong po sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ayan po. God bless po at magandang hapon sa ating lahat.